Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Bilang pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa Aklat ng Mga Gawa, lilipat na po tayo sa susunod na chapter. Natapos po natin kahapon ang chapter 10. We will start now on chapter 11. And what we're going to discuss today is entitled, When Grace Crosses Boundaries. Sisimulan po natin ang pag-aaral sa Acts chapter 11 verses 1 to 18. At sa atin pong pagsisimula ng pag-aaral ngayong umaga, samahan po ninyo ako sa pagbasa ng ating mga talatang pagbubulay-bulayan. Acts 11, 1 to 18, the apostles, the believers throughout Judea heard that the Gentiles also had received the word of God. So when Peter went up to Jerusalem, the circumcised believers criticized him and said, "You went into the house of uncircumcised men and ate with them." Starting from the beginning, Peter told them the whole story. "I was in the city of Joppa praying, and in a trance I saw a vision. I saw something like a large sheet being let down from heaven by its four corners, and it came down to where I was. I looked into it and saw four-footed animals of the earth, wild beasts, reptiles, and birds. When I heard a voice telling me, 'Get up, Peter, kill and eat,' I replied, 'Surely not, Lord. Nothing impure or unclean has ever entered my mouth.' The voice spoke from heaven a second time, 'Do not call anything impure that God has made clean.' This happened 3 times, and then it was all pulled up to heaven again. Right then, 3 men who had been sent to me from Caesarea stopped at the house where I was staying. The Spirit told me to have no hesitation about going with them. These 6 brothers also sent with me, and we entered the man's house. He told us how he had seen an angel appeared in his house and say, 'Send to Joppa for Simon, who is called Peter. He will bring you a message through which you and all your household will be saved.' As I began to speak, the Holy Spirit came on them as he had come on us at the beginning. Then I remembered what the Lord had said, 'John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit.' So if God gave them the same gifts He gives us who believe in the Lord Jesus Christ, who was I to think that I could stand in God's way?" When they heard this, they had no further objection and praised God, saying, "So then, even to Gentiles, God has granted repentance that leads to life." Pagpalain nawa ng ating Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito ay ating pagbubulayan. Mga kapatid, ang theme ng Acts 11, 1 to 18 ay ito: The Gospel's expansion to the Gentiles reveals God's sovereign grace that breaks human barriers. Ang idea or main idea of our lesson for today, salvation is God's work alone. God opens hearts, tears down walls, and unites all believers into one body in Christ. Yan po yung theme at yan ang main idea ng ating pag-aaral ngayong umaga. Mga minamahal kong mga kapatid, the book of Acts record not only the spread of the gospel, but also the breaking of various barriers. Ano yung mga barriers na yun? Religious barriers, cultural barriers, and even racial barriers. In Acts chapter 11, 1 to 18, makikita natin yung pinakasusi or turning point where the early Jewish believers wrestle with the truth that God's grace is not only for them, but for all the nations. This passage reminds us that the gospel not belong to one people group,
it belongs to God. And God sovereignly gives the grace to whoever He wills. Can we say amen to that? Walang sino mang partikular na grupo ang makapag-aangkin ng biyaya ng Diyos. Walang sino mang partikular na relihiyon ang pwedeng mag-angkin sa grasya ng Diyos. Ang tanging may-ari ng grasya ay walang iba kundi ang Diyos, at mamarapatin ng Diyos na ibigay ang kanyang grasya, ang kanyang biyaya sa sino mang nais niyang pagkalooban nito. Kaya importanteng maintindihan at mapag-aralan natin ang mga bagay na ito. Bear with me and let us discuss the following verses verse by verse. Let us first proceed with verse 1, chapter 11, verse 1. Now the apostles and the brothers who were throughout Judea heard that the Gentile also had received the word of God. The verse or the chapter 11 start with the believers from Jerusalem heard what happened kay Cornelius. Yung mga pangyayari kay Cornelio na ang kanyang sambahayan ay nakakilala sa Panginoon, na puspos sila ng Espiritu Santo na ating pinag-aralan kahapon, ay nakarating na ang balita sa mga apostol at mga kapatiran sa Judea, sa Jerusalem. So the news spread quickly. Di po ba, pag may magandang pangyayari, nakakarating naman agad ang balita eh. Ikinukwento natin yung mga tagumpay, kinukwento natin yung mga naging pagkilos ng Diyos, ibinabalita natin na may mga nakakilala na, di ba sa church planting, ganyan eh. Yung mga misyonero nagre-report sa headquarter at sinasabi, nanampalataya ang mga katutubo, nanampalataya ang mga minisyon, no? At nagdadala pa, naglilista pa ng bilang kung ilan ang mga naligtas at sumampalataya sa Panginoon. Normal naman yon, at maging dito sa Aklat ng Mga Gawa, nakarating agad sa Jerusalem, sa Judea, ang balita na ang mga hentil katulad ng pamilya ni Cornelio at ang kanyang mga kaibigan ay nanampalataya. The Jewish believers in Judea hear that Gentiles, kapag sinabing hentil, non-Jewish, kapag sinabing Gentiles, kaaway yan, no? Hindi yan mga kapanalig, hindi yan kababayan, ibang lahi yan. At nabalitaan nila na maging ang mga hentil ay tumanggap ng ebanghelyo ng Panginoon. At ito po'y shocking development for them. Sapagkat sa pananampalatayang Hudyo, ang mga hentil ay walang kaligtasan, na hindi sila dapat makipag-ugnayan sa mga Gentiles. Pero dito makikita natin ang pag-ibig, ang biyaya ng ating Panginoong Diyos. No? Broke down the barriers of racial prejudices and racial discrimination. Kaya up until now, salvation was thought to be primarily for Israel only. Kaya anong ginawa ng mga taong to? Pero wag nating kalilimutan, the Spirit's work in Cornelius' household demonstrates that God's redemptive plan extends to all nations, all race, no? Fulfilling His promise to Abraham in Genesis chapter 12 verse 3. Ano po ba yung Genesis 12:3? Pangako ng Diyos kay Abraham yan. Ang sinabi diyan, I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. So ito po yung pangako. Kaya yung redemptive plan ay extended to all nations. So God's election is not bound by ethnicity. The grace of God reaches those whom He has chosen. Kung saan mang lupalop ng mundo, nandun ang mga pinili ng Diyos, regardless of background, regardless of ethnicity, tatawagin po sila ng Diyos. So nakarating ang balita sa mga apostol na ang mga hentil ay tumanggap ng salita ng Diyos. Let us go to verse 2 and 3. So when Peter went up to Jerusalem, the circumcision party criticized him, saying, "You went to uncircumcised men and ate with them." Ito ngayon ang mabigat. Nang nabalitaan, kagaya ng binanggit natin kanina sa verse 1, ng mga apostol
na ang mga Gentiles ay nanampalataya, tumanggap ng salita ng Diyos, sa halip na matuwa sila, ano ginawa nila? Sa halip na magalak sila sa ginawa ni Peter, ang sabi diyan, no, they criticize him. The circumcision party. Ano yung circumcision party? Yan ang grupo ng mga Hudyo. Sila yung mga circumcised, sila yung mga tuli. Kapag sa Bible nabasa nyo mga circumcised, it is referring to the Jewish people. And the uncircumcised, they are the Gentiles. Kaya nung nabalitaan ng mga apostol ng mga circumcised na si Peter ay nakikain, sumalo, nagbahagi ng ebanghelyo sa mga Gentiles, sa halip na magalak sila dahil tinanggap ang ebanghelyo, ang nangyari, na-critic pa nila si Peter. They criticize Peter. Instead, mga kapatid, of rejoicing, the Jewish believers criticize Peter. Ito malungkot minsan eh. Sa halip na makita natin yung bunga, ang nakikita natin yung paraan paano nagbunga. Hindi ba dapat pasalamatan na natin may bunga, pero kung paano nagkaroon ng bunga, yun ang kinikriticize natin. They focus not on the salvation of souls, but on ceremonial defilement. And anong ipinakikita nito? This shows how legalism blinds us to grace. Minsan, ito po yung napakalupit na attitude ng mga nakakaalam ng katotohanan at ginagamit yung katotohanan para yung mga mahihinang mga kapatid, yung mga hindi pa masyadong maalam, yung kulang pa ng mga karunungan, sa halip na lumago ay umaatras sa growth dahil nakikriticize nitong mga nagsasabing sila'y magagaling na. Dito po, the circumcision party still clings to the old boundary. Markers of the law rather than embracing the new covenant in Christ. Di ba ganito rin ang problema ni Peter? Ayaw naman talagang pumunta ni Peter kay Cornelio eh. Alam naman niya yun eh. Ayaw naman talagang puntahan ni Peter si Cornelio dahil alam niya na marumi ito. Na ipinagbabawal ang makiminggel, makihalo, makisama, makipag-usap man lang sa mga katulad nito. But it was God who sent Peter to minister to the family of Cornelius. So, to illustrate this mga kapatid, it is like celebrating someone's recovery from deadly disease, yet complaining about the hospital they went to. Minsan ito yung malungkot mga kapatid. Gumaling yung tao, guminhawa ang pakiramdam, pagkatapos na guminhawa at gumaling, sasabihin natin, bakit nyo dyan dinala sa ospital na yan? Hindi magaling dyan. Gumaling na nga eh. Minsan kinikriticize natin yung issue, yung how to, samantalang may resulta na at may bunga na inaasahan naman natin. We miss the miracle when we focus on human tradition. Amen? Itong mga Hudyong ito, nabulagan sila sa katotohanan na ang mahalaga ay mag-expand yung ebanghelyo na matupad ang Acts 1:8 na sila'y magiging saksi ng Panginoong Diyos mula sa Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. Pero hindi. Nananatili sila sa idea that salvation is only for the Jewish people. They miss the miracle of grace because they focus on what they believe, on what their traditions dictate. Now let us proceed to verses 4 to 10. Starting from the beginning, saan nagsimula si Peter? Para ipaliwanag ang lahat, nagsimula si Peter where it all began. So Peter told them the whole story, the whole truth, and nothing but the truth. Saan niya sinimulan? Sa verse 5, sinimulan niya ito sa kanyang panag-inip. I was in the city of Joppa praying, and in a trance I saw a vision. Doon niya sinimulan. Peter
verse recounts his vision of the sheet filled with animals. Yun yung Acts 10:9-16. And God's message was clear. Do not call anything impure that God has made clean. God already made clean. Ibig sabihin, nilinis na yan ng dugo. Yung dugo ng Panginoon, epektibo yan kanino? Sa mga pinili ng Diyos. Yung mga pinili ng Diyos sa kaligtasan, yun ang dahilan ng pagbubuhos yan ng dugo. Walang kaibahan yan doon sa dugo ng kordero na ipinahid sa doorpost ng mga Israelita. Hindi nasisilipin ng anghel kung sino ang nasa loob, basta may pahid ng dugo, considered silang malinis. At lalampasan sila ng anghel dahil pinili sila ng Diyos sa kaligtasan. Ang pamilya ni Cornelio pinili ng Diyos sa kaligtasan. Kailangang puntahan, pangaralan, at marinig ang katotohanan ng Ebanghelyo. God has made clean, past tense. Do not consider it impure, Peter. God has made them clean. Amen, mga kapatid. So ito yung kinuwento ngayon ni Peter sa mga kasamahan niya. Paano ko naman sasabihin, wag? Paano naman ako hindi pupunta? Inutusan nga ako ng Panginoon through the vision. The vision symbolizes the end of the ceremonial laws. Bago maging malinis, kailangan maghugas. Kaya nga may ceremonial washing ang mga Hudyo eh. May ceremonial washing of the feet. Bago pumasok, hugasan muna paa. Hindi po ito winasak ng Panginoong Jesucristo nung siya'y nabubuhay. Hindi po ito sinira ng Panginoon nung siya'y nabubuhay. In fact, bilang Hudyo, tinupad niya lahat ito. Hinugasan ng paa, naghugas siya ng paa. Though ceremonial washing was done. No. Sinunod ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. But, at this point, hindi na yon ang magse-separate between the Jewish and the Gentiles. Wala nang demarcation line. The Jew, those whom God has chosen to be saved, was made clean by God. In Christ, we are all made clean. The believers are all made clean. God is sovereignly revealing a new stage in redemptive history, the inclusion of the Gentiles in the covenant of grace. Amen? Alam niyo mga kapatid, yung revelation ng Diyos progressive. Hindi naman nila naiintindihan ito before eh. Maging si Peter, di niya nga rin ito naiintindihan. Kaya nga naninindigan siya, Lord, hindi. Mula pagkabata, hindi ako humipo, hindi ako kumain ng ipinagbabawal. But God is now revealing this to them. Hindi lang sa inyo ang kaligtasan. Hindi lang para sa inyo. So God unfolds His redemptive plan according to His sovereign purpose and timing. At lalo namang hindi ito naiintindihan ng mga apostol sa Judea dahil hindi naman sila pinagpakitaan ng vision katulad ni Peter. So kaya po progressively, unti-unti ipinapahayag ito ng Diyos sa kanila. At mga kapatid, huwag niyong kalilimutan, ito ang dahilan kung bakit si Pablo ay tinawag ng Diyos bilang apostol. Kasi siya ang magiging apostol sa mga hentil. Amen? Now let us go to verse 11 and 12. And behold, at that every moment, 3 men arrived at the house. And the Spirit told me to go with them, making no distinction. The Spirit orchestrated every detail. Itong mensahe, itong paliwanag ni Peter sa kanyang mga kaibigan, sa kapwa niya mga apostol, sa kapwa niya circumcised. Ito sinasabi niya, dumating ika ang 3 lalaki, pinangunahan ng Espiritong Banal.
At that very moment, 3 men arrived at the house, and the Spirit told me to go with them. The Spirit orchestrated every detail, sending men, preparing Peter's heart, and commanding him to go without distinction. Take note, salvation is not a human decision, but a divine orchestration. Huwag niyong kakalimutan, kapatid, ang kaligtasan ay hindi desisyon ng tao. Pwede ninyong kumbinsihin kahit na sinong tao, pero ang pangungumbinsi ay trabaho ng Santong Espiritu. Ang puso ng taong ubod ng tigas, paglululokohin ka lang. Pwede kang paniwalaing sumampalataya, may paghagulgol, may pagtaas ng kamay, may pangako ng pagbabagong buhay, pero tandaan nyo ito, tanging Espiritu Santo lang ang babago ng buhay ng tao. And without the divine orchestration of the Holy Spirit, wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa. Ang napakalungkot, ubod ng daming pastor sa panahon natin ngayon, ang akala nila sila ang nangungumbinsi. Sila ang may kapangyarihang bumago. Ang relihiyon ang babago, ang emosyon ang babago. Ang tao ang magpapasya sa pagbabago, hindi. Si Pablo na nga yun, mas magaling pa ba tayo kay Pablo? Ano sabi ni Pablo? Ba't ganon? Yung mga bagay na ayaw ko, siya kung nagagawa, yung gusto ko, hindi ko magawa. Isa lang ibig sabihin nun. It will always be a divine orchestration. The Holy Spirit, take note of this, the Holy Spirit is the true missionary. The Holy Spirit guiding His servants to those whom the Father has appointed to eternal life. Mga kapatid, dito po, mahalagang maintindihan. Yung mga hyper-Calvinist, ang paniniwala, kung maliligtas yan eh. Kung maliligtas yan, bahala ang Diyos dyan, siyang magliligtas. Tama naman po yun mga kapatid. Pero huwag niyong kalilimutan, maliligtas yung tao sa pamamagitan din ng gawain at ministeryo ng isang katulad ni Pedro. Hindi naman pwedeng anghel ang magministeryo sa isang taong makasalanan para makilala niya ang Diyos. Para makilala ng isang tao ang Panginoong Yesus, magpapadala ang Diyos ng isang katulad ni Pedro. It is very clear on what we are discussing today. Pinapunta ng Espiritong Banal si Peter kay Cornelio. Kaya it is the Holy Spirit who is doing the missionary work, guiding. How? By guiding the servants, by guiding the missionary, by guiding the evangelist, yung nag-evangelize to those whom the Father has appointed to eternal life. Nakuha niyo po mga kapatid? Ano po sabi ng Acts 13:48? When the Gentiles heard this, they were glad and honored the word of the Lord. And all, pag narinig niyo yung word na yan, and all who were appointed to eternal life believe. Tandaan niyo po yung talatang yan, Acts 13:48. Yung mga appointed, ano ba ibig sabihin ng appointed? Kapag sinabing appointed, itinalaga. Yung mga itinalaga para sa buhay na walang hanggan, sigurado mananampalataya. Amen? Kasi itinalaga na yan eh. Yung pinili ng Diyos bago mamatay will surely come to a point of seeing Christ as the way, the truth, and the life. Because they were appointed. Kaya tayo bilang mga mangangaral, wala tayong gagawin kundi mangaral ng mangaral. Mas masarap yung ginagawa nating pangangaral dahil tayo naniniwala na baka sa lugar na ating pinapangaralan, merong handang lupa na kapag nabagsakan ng binhi ng salita ng Diyos, siguradong mananampalataya dahil pinili sila ng Diyos.
Amen? Hindi ikaw, pastor, ang mangungumbinsi. Hindi ikaw ang pipilit. Hindi ikaw ang santong espiritu na mangungumbinsi para manampalataya. Acts 13:48, and the Gentiles heard this. They were not Jewish. They are Gentiles. They were glad and honored the word of the Lord. They honored the word of the Lord. And all who were appointed for eternal life believe. Ewan ko, paano pagtutugmain niya ng mga Armenian eh. Paano ikakatwiran ng mga naniniwala na ang nagpapasya'y tao? Na ang nagdidesisyon para siya'y maligtas ay tao? Linaw-linaw naman dyan mga kapatid. Ang nagpasya dyan ay ang Diyos. Kung hindi appointed for eternal life, they will not believe. You cannot force people to believe. But if they were appointed, chosen, elected by God, maniwala po kayo, hindi kailangan ng magaling na pangangaral. Si Felipe, nung nangaral dun sa Ethiopian eunuch, walang emotional appeal. Walang musika, tugtog, walang pataasan ng kamay. Si Peter nang nangaral sa pamilya at sambahayan ni Cornelio, walang ang kantahan. Walang emotional appeal. Walang repeat after me. Simpleng pagpapaliwanag lang tungkol kay Jesus at ang kanyang ginawa, ang kanyang pagkabuhay na maguli, yung tinalakay ko kahapon. At katulad po ng binabanggit sa Acts 11:48, all who were appointed for eternal life, like the family of Cornelius, they believe. Amen, mga kapatid? Now let us proceed to verse 13 to 14. And he told us how he had seen the angel stand in his house and say, send to Joppa and bring Simon who is called Peter. He will declare to you a message. Can you imagine that, mga kapatid? Si Cornelio ay hindi pa ligtas. Si Cornelio hindi pa narinig si Kristo. Si Cornelio hindi niya narinig ang ebanghelyo. Pero inutusan siya ng Diyos na papuntahin si Peter kasi si Peter ay may mensahe at ang mensahe ni Peter ay ano? Ipapakita sa kanya ang kaligtasan by which you will be saved, you and your household. Notice that the angel does not preach the gospel. Paulit-ulit ako dito eh. The angel does not preach the gospel. Peter must preach. Pwede naman, no? Yung anghel nga, nagpakita na nga kay Cornelio. Di ba pwede naman sabihin ng anghel, Cornelio, manampalataya ka kay Jesus. Si Jesus yung ganito, si Jesus yung ganyan, yung ganyan. Hindi! Hindi yung trabaho ng anghel. Trabaho yun ni Peter. Amen? Kaya ikaw kapatid, ikaw pastor, yung katamaran mo, tigilan mo sa katawan mo, wag mo iasa sa anghel ang pangangaral sa kanino mang tao. Trabaho natin ang mangaral at mag-ibanghelyo. No? Minsan ito yung problema ng mga hyper-Calvinist. Ayaw nyo lang aminin, hyper-Calvinist kayo sa paniniwala ninyo na bahala na ang Diyos na magligtas. Inutusan nga tayong mangaral ng ibanghelyo Katulad ni Pedro, kailangan nating pumunta at humayo para ipangaral si Kristo. Because the angels will not do that and they cannot do that. This shows God's sovereign use of human instruments. Though God could save directly. Pwede naman damputin na lang ng Diyos yung mga elect, dali niya na sa langit But God ordained the preaching of the word as the means of salvation. Can we say amen? God ordained the preaching of the word as the means of salvation.
Romans 10:14, 17. Malinaw yan. Sabi ni Pablo, how then can they call on the one they have not believed in? In reference to Cornelius, paano tatawag si Cornelio sa isang bagay, sa isang Diyos, sa isang tao, sa isang Kristo na hindi naman niya pinaniniwalaan? And how can they believe in the one whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? Kaya yung mga hindi sinugo, magngangawa lang ng magngangawa, but with no power, unless that person was sent by God. As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Verse 16, but not all the Israelites accepted the good news. Hindi lahat ng Israelita, hindi lahat ng makakarinig ay tatanggapin ang mabuting balita. For Isaiah says, Lord, who has believed our message? Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Amen? So, the gospel is like a key. The gospel is the key that opens the lock heart. But God chooses servants to carry the key. Amen? Now, verse 15. As I began to speak, sabi ni Peter, continuously explaining, and as I began to speak, the Holy Spirit fell on them, just as on us at the beginning. So ito yung testimony niya. Sabi ni Peter, habang nangangaral ako habang nagsasalita ako, yung Santong Espiritu bumaba din sa kanila, kagaya nung naranasan natin. Ano yung reference nito? Ano yung sinasabi ni Peter na naranasan natin? Katulad nung pasimula. Ito po yung upper room. Ito po yung Acts chapter 2, kung saan sila'y naghihintay ng pagbaba ng Espiritong Banal. Kung anong kanilang karanasan, ganun din ang naging karanasan ng mga Hentil. Peter didn't even finish his sermon before the Spirit fell. Hindi nga natapos yung mensahe. Bumaba na yung Santong Espiritu. And this was God's sovereign seal of approval. The same Spirit who came at Pentecost now comes upon Gentiles. And the Spirit's outpouring confirms that there is one faith, there is one Lord, and there is one baptism. Kung anong pananampalatayang tinanggap ng mga Hudyo, ng mga Jews, yun din ang tinanggap ng mga Hentil. Kaya tandaan ninyo mga kapatid, walang pagtatangi ang Diyos. Huwag niyong ipalagay na kayo'y mababang uri ng nilalang, na kayo'y mababang uring Kristiyano. Walang mababa at walang mataas na uri ng Kristiyano. Pare-pareho tayo sa harap ng Panginoon. Kaya nauna ka, kaya nahuli yung iba. Importante makita natin yung katotohanan na may isang pananampalataya, may isang Panginoon at may isang bautismo. Amen? Acts 11:16, and I remembered the word of the Lord, how he said, John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit. Naalala ni Pedro ang salita mismo ng Panginoon. Saan niya yan sinabi? Sa Acts 1:5. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Acts 1:5, nang sinabi yan ng Panginoon bago siya umakyat sa langit, hintayin niyo ako sa Jerusalem. Hintayin niyo ang pagbaba ng Santong Espiritu.
And then umakyat sa langit at ang sabi niya, binautismohan kayo ni Juan ng tubig, pero ilang araw lang, you will be baptized with the Holy Spirit. Naaalala ito ni Peter. Christ himself promised that the Spirit would be poured out as a fulfillment, and that now is extended to the Gentiles. Amen? This baptism of the Spirit signifies full inclusion into the covenant community. At hindi ito second-tier membership. Hindi po sila, ano tawag doon? Second tier. Kundi pare-parehas lang ang antas. Kung anong tinanggap ng mga apostol, yun din ang tinanggap ng mga hentil. Amen? Now, verse 17. If then God gave the same gift to them as He gave to us when we believe in the Lord Jesus Christ, who was I that I could stand in God's way? This is now the challenge of Peter to the other disciples. Kung yung tinanggap natin, tinanggap din nila, ano ako para hadlangan at para humarang sa kalooban ng Diyos. Peter acknowledges God's sovereign will. Who can resist the purpose of God? Romans 9:19, one of you will say to me, then why does God still blame us? For who is able to resist His will? Salvation is entirely of the Lord. Human prejudice cannot stop divine grace. Can we say amen? Sa Reform Insight, this verse beautifully affirms irresistible grace. When God gives the gift of faith and the Spirit, no human can stand in His way. Kaya ito minsan dapat nating maintindihan kasi nagpapagaang ito ng pag-iebanghelyo Nakapagpapagaang ito ng pangangaral. Nakapagbibigay ito ng lakas ng loob ng mangaral kasi hindi naman tayo ang mangungumbinsi kapag ang tao ay pinili ng Diyos sa kaligtasan, Diyos ang maghahanda ng puso nito, ang gagawin lang natin mangangaral at kung handa na ang puso ng tao, hindi mo kailangang maging magaling mangumbinsi, hindi matatanggihan ng isang pusong handa ang ebanghelyo ng biyaya. Amen? Verse 18, and the last verse. When they heard these things, they fell silent, and they glorified God, saying, then to the Gentiles also God has granted repentance that leads to life. Yung criticism, naging worship. Yung kanilang kritisismo kay Peter, nauwi sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Dapat ganun hindi po ba? They recognize that repentance is a gift granted by God, not earned by man. Look at that. When they heard these things, they fell silent, and they glorify God, saying, then to the Gentiles also God has granted repentance. Sinong nagbibigay ng pagsisisi? Sinong nagbibigay ng pagpapatawad? Repentance is a gift. A gift granted by God, not earned by man. This is one of the clearest statements of God's sovereign grace sa Biblia. God has granted repentance that leads to life. Kung naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya at ang pananampalatayang ito nagtulak sa atin na magsisi ng kasalanan at maligtas, tandaan, ang pananampalataya at pagsisisi sa kasalanan galing din sa Diyos.
Amen po ba? Kaya nasaan ang pagmamalaki? Nasaan ang pagyayabang? Faith and repentance are not human achievements. They are divine gifts. For we are saved by grace through faith, not by works, so that no one may boast. Amen? Main theological lessons na ating nakita sa ating pag-aaral ngayon. 1. God is sovereign in salvation. Ano ibig sabihin yan? He chooses whom He will save and brings them to faith. Amen? 2. Grace breaks barriers. The gospel unites people from every background into one body in Christ. 3. The Holy Spirit is the true missionary, because it is the Spirit who guides believers, preparing the hearts and confirming God's work. And 4, repentance is a gift. Salvation is entirely a grace from beginning to end. Yan po yung theological lesson na huwag ninyong kakalimutan. Kaya tayo pong nasa pananampalatayang ito, pinangahawakan natin mula sa simula hanggang sa dulo, Diyos lang ang nagliligtas. Amen? Reflection questions. 1. What barriers, cultural, personal, or traditional, might be hindering you from seeing the full reach of God's grace? 2. How does this passage challenge the way we view evangelism and church community? 3. In what ways have you seen God orchestrates event to bring people to salvation? And 4, do you truly see repentance and faith as gifts of grace rather than personal achievements? So to conclude our lesson for today, the story of Acts 11:1-18 reminds us that God's grace is unstoppable. No one, nobody can stop the grace of God. 2, He tears down every wall, crosses every boundary, and brings sinners, whether Jew and Gentile alike, into His kingdom. And the last, when God moves, we must respond not with resistance, but with rejoicing. Katulad ng mga apostol sa Judea, iwasan na natin ang mag-criticize at ikagalak. Ang tao'y tumugon sa pamamagitan ng pagliligtas ng Santong Espiritu. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you for your sovereign grace that knows no boundaries. Forgive us when we limit your work by our tradition or prejudices. Teach us to see others through the eyes of Christ, redeemed, loved, and called by your Spirit. Help us, O Father, to be bold witnesses of your gospel, trusting that you alone grant repentance that leads to life. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral dito sa Tinig ng Pag-asa.